sige po, tayo makakaupo na. Hallelujah. Ready na po ba yung ating mga headset sa ating mga kapatid na Japanese? Kung iniisip nyo, nasan kaya yung iba kong kapatiran, kanina po nagsimba na sila. Okay, starting last, I think, October, dalawa na po ang ating service. Isang 9 o'clock to 10:30 at isang pong 10:30 to 12. Kaya po, yung kapatiran nyo, nakasalubong nyo kanina, nagsimba na sila kanina. Pero sabi mo sa katabi mo, kung nakadalawang simba ka, mapalad ka. Ayan. Sapagkat minsan, alam nyo, bitin ka kanina sa 9 o'clock, ba natuloy ng 10:30? Yung Word of God, hindi mo masyado naintindihan ng 9 o'clock, then you can hear it again by 10:30. So you can have more revelation and more understanding. Okay, are you ready to hear the Word of the Lord? Ay sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang salita ng Diyos ay pagkain mo. Pagkain ng buhay. That's true. It's the food of our soul. Kaya kahit anong kainin mo minsan na masasarap na pagkain, you still hunger and thirst for something new in your heart. At yung satisfaction na yon, only the Word of God can give you. So open your Bible to Psalms 56 verse 3 to 4. Ang ating pong topic ngayon ay pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, madaling sabihin ito. Diba? Minsan nga pag nandun tayo sa ospital, wala nang magawa ang doktor. Ano sasabihin nila ng doktor? Magtiwala na lang tayo sa Diyos. Ipagpasa Diyos na lang natin. Tama? Pero ang daling sabihin, kahit pag wala kang magawa sa problema ng kapatiran o nanay mo o kamag-anak mo, what you say is, tiwala na lang tayo sa Diyos. But can we really, bakit gano'n? Nagtiwala naman ako sa Diyos. Nag-pray naman ako. Tumawag naman ako sa Diyos. Bakit hindi nangyari? Because trusting God is more than just a word. Okay, we're gonna learn about ano ba yung napapaloob pag sinabing nagtitiwala ka sa Diyos. What is inside the word trust? Kasi madali sabihin tiwala ako sa iyo, pero minsan nga sa kaibigan mo, pwede sabihin tiwala ako sa iyo, pero totoo. Hindi, di ba? Hindi maiwan yung bag mo sa harap niya, sa tabi niya, di ba? Tiwala ka sa asawa mo, pero nakalaki yung bag mo. Kaya tinitingnan mo kung nabuksan niya, may nabago ba? May sa tupi ng damit mo, may nabago ba? Tama? It's really easy to say, we trust, pero yung real meaning or the real, nakapaloob doon, naka-incorporate sa word na trust, we have to understand para magkaroon tunay tayong tagumpay. Amen? Sayang naman yung pagtitiwala pag dapat sabi nila, kaya ayoko na magtiwala kasi wala naman nangyari. Kaya ayoko na mag-pray kasi wala namang sagot. But did you really do what trust means? Amen? Psalms, sabi dyan, 56 verse 3 to 4, when I'm afraid, I will trust in you. Kapag ako'y natatakot, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Whose word I praise. In God I trust. I will not fear. What can man do to me? Yung Amerika nga, yun yung kanilang slogan no? In God we trust. Sa pera na nakasulat yun Di ba? Sa pera ng dollar nakasulat, in God we trust. Samantalang tayo, hindi natin nakita natin yung dolyar talaga o yung yen. Di ba? Sa pera tayo nagtitiwala, pero yung pera nagtitiwala sa Diyos. Grabe naman yun. Alright, when you are afraid, I know there are times na hindi mo alam ang sagot. Naranasan mo na bang may paulit-ulit na sitwasyon sa buhay mo? Naranasan mo na ba na meron kang parang, Lord, wala na yata ang answer to, pagtitiis na lang talaga, langit na lang talagang kaligayahan. Di na yata mababago tong sitwasyon ko na to. Sabi mo sa katabi mo, may pagbabago sa Diyos.
Amen. All you have to do is trust the Lord. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart. Sabi mo, buong-buong puso. And lean not unto thine own understanding. Huwag kang sumalig sa sarili mong unawa. Hindi ganito kasi yan eh, ganito yan eh. Eh ba't mali? Hindi ko maintindihan kasi ganito talaga yan. Sabi mo sa katabi mo, tama na yung leaning on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Okay, ayaw mo na maligaw. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mo naman maligaw. Ayaw mo naman magkamali. Ayaw mo naman pumalpak. Tama? Then, siya naman ang sanggunian mo para iayos niya ang takbo ng iyong buhay. Sayang naman, amen? Palapakan natin si Lord. You have one life to live. Amen? One journey to walk. Huwag naman sana yung one journey mo na yan, ligaw pa. Sabi mo, isang beses ka lang mag-journey, mali pa. Alright, so, in order not to have a wrong path, but to make our path straight towards whatever God wants us to have and wants us to do, or wants us to reach, we have to trust the Lord. Naranasan niyo na ba yung, ako naranasan ko, hindi kasi ako magaling lumangoy. Hindi lang magaling, hindi talaga ako marunong lumangoy. Okay, ang swim ko hanggang dyan lang, yung pagtalong ko, mga 3 gano'n, nandun ako. So minsan, naranasan ko, nagsisimula pa lang akong lumangoy, naranasan ba yung tatay niyo nakaganyan? Talon, talon! Kaya o kuya, si ate, talon na. Tapos, di ba? Hindi ka makatalon, di ba? Tinitingnan mo yung tubig. Iniisip mo yung sarili mo. Malulunod ako. Hello? O, dito sa mga Japanese, hindi naman, langoy. May bike. Di ba? When sa biking, sige, magtiwala ka sabi ng nanay mo, ng tatay mo, sige lang, pidal lang. Napakahirap. But you know, trusting God is really letting go. Letting go. Tama? Di ba tatalong ka, bahala na. Yung pagtitiwala mo, alam mong sasaluhin ka ng tatay mo. Tama? O sasaluhin ka ng nanay mo. Hello? You trust him or you trust her completely? Naalala ko tuloy nung bata pa si Matan, nag-swimming kami sa resort. Tapos, nagdala ako ng magandang panjama. Ganda ng dala ko panjama. Tapos, ang gabi na, naku, tumalon sa tubig uli. Tumalon ulit sa swimming pool. Alam na alam ko yung swimming pool na yung mataas ba sa kanya. Alam niyo po, tumalon din ako. Sayang yung aking pantulog. Pero why? Because he is trusting, andyan naman si Mami. Diba? Hello? Ngayon, gaano ba tayo magtiwala sa Diyos? Totoo bang nagtitiwala tayo sa Diyos? Sabi mo sa katabi mo, sa umagang ito, naway mawala lahat ng takot sa ating puso. Mawala lahat ang pag-aalala sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Okay. So I've written here some acronyms kung ano yung trust. Ano ba napapaloob sa trust? Number 1, kung ikay natatakot, turn to God. Sabi mo, alisin mo naman yung mata mo sa sarili mo o sa ibang tao, sa Diyos ka naman tumingin. Hello? Huwag mo tignan masyadong malaki-malaki yung problema mo. Wala na yatang katapusan tong bayarin na to. Wala na yatang katapusan tong mga paglalait sa akin. Persecution sa akin. Wala na yatang solusyon itong aking sakit. But instead of looking to that problem, you look to God. Tell your neighbor, turn to God. Okay? Ang dami mo ng sa
Facebook, sino kaya pwedeng tawagan? Di ba? Sa cellphone natin, sino kaya? Kaino kaya ako magtitiwala? Then we forgot God. Turn to God. Okay? Because sometimes turning to people will disappoint you. Totoo ba? Naranasan nyo na ba yon? Sa tao ka nagtiwala, pumalpak? Yes! Okay, sabi mo, forgive. Because people are limited. Amen? Limitado tayo eh. Kaya nga, trusting God means sa Kanya ka naman tumingin. Turn to God. Number 2, bakit po lagi may palpak? Bakit po mayroong kulang? Ba't may mali? Because we have to recognize, letter R to, para sa trust, naalala mo lagi, recognize your mistakes and weaknesses. Okay? Para makapagtiwala ka sa Diyos, kinakailangan tanggapin natin na tayo may kakulangan. Para makapagtiwala tayo sa Diyos, aminin mo na ikaw ay may limitasyon. Na yung pamamaraan mo, hindi pamamaraan ng Diyos. Yung pangunawa mo ay hindi niya pangunawa. Amen? Na ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nagkukulang. Kaya paulit-ulit yung sitwasyon natin kasi paulit-ulit yung ating sagot. Hello? The same answer, the same result. But once you recognize na yung ginagawa mo ay mali, and you turn to God, then the result will be different. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo ba ng bagong resulta? Yes. Gusto mo ba ng tagumpay? Recognize doon, ano doon ang mali ko? Saan ako mali? Saan ako mahina? And then turn to the Lord. Number 3, understand the Word of God. You know, marami pong sagot sa cellphone, sa SM, tawag nito dito? Oo, sa Google, lalo na si Mr. Google na yan. Si Siri na yan. Ang daming sagot. Tama? Pero hindi lahat yan para sa'yo. Kahit yung tama sa katabi mo, hindi pwedeng tama rin sa'yo yun. Hello? But the real answer is in the Word of God. Because the Word of God is for everyone. Amen? Only the Word of God will stand. Tandaan niyo yan, kahit anong panahon, tanging salita lang ng Diyos ang pwedeng magtagumpay. Pwedeng manatili, maaasahan. Kaya nga tayo pumalpak eh, lagi tayo sa tao nakaasa. Sabi mo syempre may limitasyon. Sama pa minsan, sinungaling yung kausap mo, paano na yun? Hello? Pero ang Diyos ay hindi sisinungaling. Grabe naman. Amen? Kaya nga kapatid, gusto mo magtiwala sa Diyos, unawain mo yung salita niya. Go to the Word of God and understand the Word of God because the principle of the Word of God never change. Gumagana ba to? Sabi ng Lord. Yes. Paano daw yumaman? Ano sabi ng Bible? Ano ba to? Talaga totoo ba to? Pero lahat na iba, pinagtiwalaan mo. Lahat ng investment, pinagtiwalaan mo. Hello! But yung Word of God, pagtiwalaan mo. Paano raw magkaroon ng strong family? Ano sabi ng Word of God? Understand. Unawain mo. Kasi you can always hear the Word of God. You can always read the Word of God. But the problem is, we don't understand. We don't accept. Understanding comes from the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, you need the Holy Spirit to understand the Word of God. That's true. Kailangan hingin mo sa Diyos, Lord, paunawa mo sa aking salita mo. Amen? Minsan yung word lang, forgive. Ano to? Patawad ka daw. Paano ko patatawarin to?
Diba? It's very hard. Unless God speaks to your heart. Amen? So in order to trust God, go to His Word, understand what the Word of God says, and follow the principle of the Word. And I tell you, you will be victorious. Amen? Next is S. Paano malalaman nagtitiwala ka sa Diyos? Una, sabi natin kanina, alisin mo na yung mata mo sa sarili mo o sa sitwasyon, turn to God. Pangalawa, accept. Recognize. Ang nagtitiwala sa Diyos, alam niya, nire-recognize niya yung sarili niyang may kakulangan siya. Amen? And then, ano ba sabi? Understand, you go to the Word of God. And then, submit to His will. Dito medyo mahirap. Submit to His ways, and humility is the key. Kapatid, pag sinabing pagpapasakop sa Diyos, susundin mo siya. Ang nagtitiwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo kahit masakit, kahit nakakahiya. Because humility is the key. It's a big step towards trusting God. Talagang pag sinabing humility, may kasamang humiliation. That is from the word humiliation. Pagpahiya sa sarili at pagpapasakop sa Diyos. Hanggat pinoproteksyonan mo sarili mo, hindi mo kakayanin magpakumbaba. Pero pag handa ka nang ipahiya ang sarili mo, mababago na sitwasyon mo. Amen? Pasakop. His thoughts are not your thoughts. Yung unawa mo, hindi mo unawa. Hindi unawa ng Diyos yan. We are created in the image of God. Tayo ay nilikha, kawangis ng Diyos, hindi tayo. Tama? Hindi sa atin nakakawangis ang Diyos. Baliktad eh. Akala natin, tayo ang kamukha ng Diyos. Kaya kung ano yung tingin mo, yun dapat ang tingin ng Diyos. No. Dapat tignan mo paano tignan ng Diyos ang sitwasyon. Hello? Pasakop ka paano niya gagawin ang sitwasyon. Hello? Paano ko ba makakasundo tong kapatid ko na to? Paano ko ba makakasundo tong asawa ko na to? Paano ko ba makakasundo tong anak ko? Submit to God. Ito raw ang gagawin mo. Ha? Ayoko niyan. Hello? Trusting God is submitting to God. Pasakop sa Diyos. And then, kung talaga nagtitiwala ka sa Diyos, ngayon pa lang, pagkatapos mong humingi sa Kanya, nag-turn sa Kanya, pakinggan ang salita ng Diyos, simulan mo nang magpasalamat sa Diyos. Amen? Thank Him already. Replace your worries to thanksgiving and meditate on His goodness. Isip ka rin lang ng isip ng problema mo, palitan mo yung paulit-ulit sa utak mo. Naranasan niyo ba yun, overthinking? Yung ulit ng ulit, yung kwento mo sa sarili mo? Kaya lalo kang sumasama ang loob, lalo kang natatakot, kasi yung kwento mo na pinaniwalaan mo, negatibo. Ang kapalit pala nun, gratefulness. You become thankful to God. Tingnan mo, pag naging thankful ka sa Diyos, ibig sabihin nagtitiwala ka sa Diyos. Paano ka magiging thankful? Pastor, ito nangyari. If you really trust God na hindi ka mangyayari ako, hindi niya kinalooban, that's true. Magpapasalamat ako sa Diyos, inaalis ako sa trabaho. Wala naman akong mali. If you really trust God, then you have to thank God. Even though, hindi mo to naiintindihan. Tulad, paano na yung mga nasunugan ng bahay?
Paano lumindol, tas nawasak ang tahanan? Hindi na ba sila makapagpasalamat sa Diyos? May dahilan ba para hindi magpasalamat sa Diyos? If you really trust God, sasabihin mo, ay, nag-iba ito. Salamat sa Diyos kasi papalitan niya na mas malaki. Sana ganun talaga, no? Sabi mo sa kata mo, sana ganun talaga, no? Pero totoo, if you trust God, ganun talaga dapat. Kasi papasalamat ka na. Naalis ako sa trabaho, salamat sa Diyos. Kasi bibigyan niya ako ng mas magandang trabaho. Ay, grabe naman. Ngayon, tanong mo sa katabi mo, totoo ka ba nagtitiwala sa Diyos? Ang hirap no? Pasalamat sa lahat ng panahon. Sabi ni Job, Lord, alam mo ba itong nangyayari sa akin? Diba? And once he understand that God knows everything, saka pa rin niya nasabing, I see the Lord. Nagpasalamat siya sa Diyos, nagpuri siya sa Diyos. Tayo, magpupuri lang pag maganda ang nangyari. Hello? Pero alam mo po, hindi porkit mali sa paningin mo, hindi porkit pangit sa paningin mo, pangit talaga yon. Hello? Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. If you trust God and you know that He has something great for you, then you have to start thanking God. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, bakit nga ba ako magtitiwala sa Diyos? There are 4 things that the quality of God, that's why you have to trust God. And this quality, wala ito sa tao. Only in God. Kahit kay Satanas, wala to. Yung mga nagbenta ng kaluluwa nila kay Satanas o nagpahiram, di ba nila mabenta yun, di ba kanila yun, no? Yung mga nagsanla ng kaluluwa nila kay Satanas, even Satan don't have these attributes. Even all human don't have these attributes. Only God has these attributes. That's why you have to trust Him. Okay, number 1, He is all-knowing. Amen? Sabi ng 1 John 3:20. Okay, even if your conscience condemns us, that God is greater than our conscience, and He know all things. Naranasan mo na bang gulong-gulo ka sa kaloob-looban ng iyong puso? Sabi mo sa katabi mo, tanong mo sa katabi mo, naranasan mo na ba yan? Kahit sarili mo, hindi mo na pagtiwalaan. Don't worry. God knows all things. Amen? Alam mo ba itong nangyayari sa akin? Alam ng Diyos. Minsan magdadrama pa sa Facebook o sa Instagram, walang nakakaalam sa dinadanas ko ngayon. Ang sarap mag-comment, meron. Psalms chapter 139. Sabi rito, you have searched me, Lord, and you know me. See? He knows everything and He knows you. Wala nakakakilala sa akin. Sabi mo, meron. Amen? You know when I sit down and when I rise up. You perceive my thoughts from afar. Kahit na malayo, alam na ng Diyos yung nasa utak mo. Alam niya kailan ka upo. Alam niya rin kailan ka nakatayo. You discern my going out and my lying down. Pag alis ko, pag higa ko, sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Bago ka pa mga magsalita, alam na ng Diyos ang sasabihin mo. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos lahat. God is all-knowing. That's the reason you have to trust God dahil alam niya lahat. Alam niya kung last na saing mo na lang yan. Lahat na nakakaalam sa sitwasyon namin. Meron.
Alam ng Panginoon, hindi ka magpahalata sa trabaho, meron kang pain, meron kang sickness. Alam ng Diyos yan. Hello? So you have to trust God because hindi lang, ang tao ganito isang one point of view lang Diba? Isang side of the story lang ang alam. Yung ibang tao pa nga, hindi mo na alam kung ano kakampihan nila doon. Tama ba? But God knows everything. That's why you have to trust Him. He knows the before, He knows what it is, He knows what's coming. Pati tomorrow mo, alam niya. Paano pag ginawa ko itong sabi ng Diyos, maniwala ka, alam niya rin ang susunod. Number two, the reason you have to trust God, because He is everywhere. Siya lang may attribute na to. Siya lang ang kahit saan naroon. Sabi ng Jeremiah 23 to 24, I'm a God who is only near. Am I not the God who is only near? This is the Lord's declaration. Am not a God who is far away? Can a man hide himself in secret places where I cannot see him? The Lord's declaration. Do I not feel that the heavens and the earth? The Lord's declaration. Sabi niya, sakop ko lahat ang langit at ang lupa. Meron ba kayong pagtataguan sa akin? Kahit saan, naroon siya. Sa kwarto mo, naroon siya. Sa trabaho mo, naroon siya. Sa kuruma mo, naroon siya. He's everywhere. Sabi ng Psalms 139, verse 7. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Saan ako pupunta? If I go up to heaven, you are there. And if I make my bed in hell or in death, you are there. Kahit sa impyerno, nandun siya. Tanong mo sa katabi mo, para ma-impyerno ang buhay mo? Alam na Diyos yan. Is there. If I rise on the wings of dawn, and if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. He's everywhere. Pagtitiwala ka sa isang tao, tayo pag nandito, wala tayo tsak doon. Hello? Yung anak mo, ako may anak kami ni Pastor 3 Nung maliit sila, pag maglalakad na sila sa school, di ba? Hindi nakita ng mata ko. Then I have to trust God. Because God is everywhere. I may not be there, God is there. Amen? And then third, God, He is all-powerful. Wow. Itong attributes na to, Diyos lang ang meron ito, kaya dapat siya lang ang pagtiwalaan mo. Number 1, He knows all things. Number 2, He is everywhere. And number 3, He is all-powerful. Hindi lang siya basta powerful, He is all-powerful. Jeremiah 32:17, O Lord God, You yourself made the heavens and the earth by Your great power and with Your outstretched arm. Nothing is too difficult for You. Sinagot na ng Bible, may mahirap ba sa Diyos? Pero mo sa katabi mo, may mahirap ba sa Diyos? Tayo, mahirap yan. Di ba? Kapatid, tulungan mo nga ako. Mahirap yan. Ano masasabi mo sa sitwasyon ko, kapatid? Naku, ang hirap naman yan. Hello! Pero sa Diyos, ang sabi doon, walang mahirap sa Kanya. Wow! Palakpakan na natin si Lord. Kaya sabi ko nga kaninang umaga, ang prayer mo kasi lagi sa Diyos, Lord, makaraos lang kami. Para bang ang Diyos, limitado rin. Kaya tuloy ang buhay mo, makaraos lang. Yun ang prayer mo Yun ang tingin mo sa Diyos Ano mo sa katabi mo, kapatid, ano tingin mo sa Diyos?
Is He all-powerful? Hindi, naku, magagalit yung asawa ko. Mas makapangyarihan pa ba yung asawa mo kaysa sa Diyos? Naku, yung sa tsuko, naku, iba yun. Parang pinsan ni Satanas yun. May mas makapangyarihan pa ba sa Diyos? Takot na takot ka sa tao, takot na takot ka sa sasabihin ng iba, takot na takot ka sa kani-kanino. Pati sa multo, takot ka. God is all powerful. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Diyos. Remember, nung nando sila sa sino, yung mga disciple, biglang bumagyo, lumakas ang hangin, at halos mamatay silang lahat. Natakot sila, fisherman to ha. Mga fisherman to. Magagaling lumangoy ito, pero sa lakas ng bagyo, they were all afraid and they cry out, "We gonna die." And then they woke up Jesus. Sipin mo, bumabagyo, tulog lang si Lord. Hello? At rest siya. Wala lang, normal sa kanya yon. And then sabi nila, "Lord, mamamatay na po kami, tulungan mo kami." And Jesus just said to the wind, "Stop." And Jesus said to the storm, "Stop." I said, "Peace." Grabe, ano sabi nila? Sino to? Na kahit hangin, kahit bagyo, sumusunod. Because He is God. Amen? He is the Prince of Peace. When He say peace, it's peace. That's why you have to trust God. Dahil hindi mo kaya, kaya niya. Amen? Yung mahirap sa'yo, madali lang sa Kanya. That's why you have to trust the Lord. And then the last one, after He is all-knowing, He is everywhere, He is all-powerful, and the fourth and most important, He loves you. He is loving. Sabi ni Jeremiah 31:3, the Lord appeared to him from far away. "I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued to extend faithful love to you." Yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi lang sa una, hanggang dulo. Regardless kung ikaw ay malakas o mahina. Pag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka niya. Ang tao pag nagmahal, ganito, mahal kita kung, mahal kita pag, pero si Lord, mahal kita kahit na. I cannot deny myself. I am the God of love. I am love and I am faithful. And I swear and I promise that I will love you. Grabe. Amen. That's why you have to trust Him. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga dapat magtiwala ka sa Diyos. In time na tayo, hindi natin alam gagawin natin. In times na tayo ay may pagsubok na hindi natin kaya, hindi kaya ng kapatid mo, hindi kaya ng asawa mo, sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Paano magtitiwala sa Kanya? Ialis mo yung mata mo sa problema, itingin mo sa Diyos. Amen? Tanggapin mo na, Lord, may kakulangan ako, hindi ko kaya, ikaw ang kailangan ko. Amen? Ano nga ba sabi ng salita ng Diyos para ma-solve to? Hindi yung kung sino-sino tinanong mo, si Google, kung sino-sino. Tingnan mo yung salita ng Diyos. How can we solve this? What is the principle of God? What God said. Amen? And then when you learn it, and you know it, and you understand it, submit to His ways. Regardless kung nakakahiya, submit to the ways of God because only His ways cannot be swayed. Amen? And He is in His ways. He is in His principle. And then whatever it is, trust and thank Him already. Lord, salamat na po. Gagawin ko po yung kalooban mo. Purihin ka na po. Solve na po ito. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? So sino sa atin dito nagtitiwala sa Diyos? Hallelujah! Amen! And He will never fail you. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos sapagkat hindi siya mapapahiya.
Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Why will I trust you, God? Because only